Ginuso karon sa Davao City Council ang pagpalapad sa paggamit og makabag-ong teknolohiya pinaagi sa Artificial Intelligence o AI sa mga proseso ug paghatod og serbisyo sa Davao City LGU ngadto sa katawhang Davaoense. Magandang araw po sa inyong lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin itong artificial intelligence. Ano ba talaga yung artificial intelligence? Minsan, pag nanonood tayo ng sine or doon sa mga laro-laro dyan sa Facebook, makikita mo yung parang mga robots, no? Meron akong na-meet sa Manila at inimbita ko dito sa lungsod ng Davao. Si Mr. Dennis Layog, dating Technical Assistant Secretary or Director ng Department of Agriculture. Siya yung nag-i-improve ng information marketing ng Department of Agriculture in the past. Sabi ko sa kanya, galing ako ng China, nakita ko doon sa China yung nagdadala ng pagkain sa kwarto, robot na. Walang tao. May dumating, nilagay lang yung food doon sa robot. Then meron silang pinasok sa digital, parang computer. Then yung robot naglakaw, nagbiyahe siya giya. Paingon dito sa elevator. I don't know kung nandiyan pa yung video. Paingon sa elevator. Then pagsaka sa elevator, sira po doon sa. Then pagdating sa kwarto, inopen yung kwarto. Tapos gi-unload yung pagkain. Sa ibang area, ang robot nang ginagamit sa giyera. Minsan, meron yan. In fact, meron din sa giyera sa ibang bansa, Ukraine, Russia, kahit sa Middle East, ang ginagamit yung drone. Palu-paro ng drone, iugon sa computer, imanin sa computer, mulupad ang drone, tapos na-camera dito. In the case sa giyera, ginagamit din yun. Kung saan nakatago yung kalaban. So makikita ka. I think even dito sa Pilipinas ginagamit na rin yan. Dito tayo sa usage. Paano magagamit yung artificial intelligence? Number one, itong artificial intelligence parang makina na pwedeng gumalaw repetitively, yung pabalik-balik sa mga dangerous na gawain. For example, disaster. Pag may mga disaster, minsan may ginagamit dati na parang drone din, pero parang robot. Pumapasok sa ilalim ng building, may dalang camera. Tinitingnan kung saan yung tao, doon sa loob, sa tunnel, minsan yan, ginagamit yan. Meron ding iba, ginagamit sa face reading, Pag magdating ka sa isang airport, lahat ng mga taong dumadaan dyan, babasahin yung mukha mo. So, makikita mo yung mukha mo at makikita mo kung sino ka through the computer. Meron naman yung tinatawag na yung temperature ng tao. Lahat ng darating sa airport, makikita niya kung sino may sakit. Nag-travel kami, yung kasama ko, bigla lang nawala yung pala. Kinuha ng security dahil mataas yung kanyang temperature. So, ibig sabihin, temperature, baka may sakit ka, and yung sakit mo, baka makakaawa, Baka yung iba, masalina, Sa drugs naman, yung lahat ng karga mo, chichekapin yan. Kahit yung mga residue ng cocaine or anong klaseng drug, marijuana. Then, pagkatapos, titistingan nila yung parang kutsara, parang ipatong lang sa bag. Malita mo. Then, ipapasok nila yan. Then, yung makina mag-a-alarm kung meron bang drugs ka na dala or hanapin nila yon. Yung iba naman is human nature, tao. Inspection. Yun. Yung iba naman, ang ginagawa ay aso, dog. Training yung dog, lahat ng bag na kalinya, isa-isa ng dog yan. Pag umupo yung aso doon, pag hindi umalis yung aso, ibig sabihin may drugs yun. Dito naman sa robot, nagagamit ito sa lahat ng mga activities. For example, tanungin mo yung robot, magsagot siya. Yung dinala namin sa Davao, di ba, pinakita namin sa session hall, kinarga nila sa aeroplano yung robot, nagsayaw pa dyan sa City Council.
At tinanong, sinong mayor ng Davao? Sinabi niya, Mayor Sebastian Duterte. Then, tinanong isang councilor, mag-joke ka daw. Anong joke ang alam mo? Nagbigay siya ng joke. Then, yung boses ng robot, pwedeng gayahin yung isang tao. Pwedeng gayahin yung boses ng isang politiko. So, ganun kaganda yung AI. Ngayon, nung nasa China kami, merong isang school. Dami. Lahat nag-aaral ng paano magawa ng yung mga wire-wire. Ginadugtong-dugtong nila, gumagawa sila ng robot. Kahit sa Pilipinas, meron na yan. Dito naman, doon sa China, meron kaming nakita na robot na naglilinis sa ilalim ng tubig. Merong swimming pool. Ang robot mo dive. Tapos may mulimpyo, manguha og mga papel o mga ugaw. So, puhon, pagdating ng panahon, itong mga robot, pwede mo nang ipalinis yung ating mga beaches. Sa farming, ginagamit po din as a sprayan, pati harvest. And there were, even one time, even in China, dili lang tanan, na yung mga district na yung mga sakyanan nyo, wala na yung driver. So, yun po yung artificial intelligence. But this needs a lot of study. And dito sa Davao, ang plano namin dito, i-propose namin, merong robot sa City Hall. Asa ang opisina ni City Legal Office, ang robot mo tudlo. Asa ang opisina ni Mayor, nandiha. Diripod sa park, na po'y robot. Mayroon niya. Asa ang gwapong antuan sa Davao? Nakutang niya. Diya sa labi, asang opisina ni Councilor Dayang Hirang, musulti ang robot. So, dili na tao ang mugay, robot na. So, mo na ang artificial intelligence nga gi-propose na mo, ako nang giimbita sila dire, then isgutan na sa komitiba. Ron magamit sa disaster, panahon sa aksidente, linog, matug ilalong sa mga tunnel, pangitaon og nabay tao dito, mga robot na idalang camera, makita nimo sa computer, uy, naday tao dito, tuwan robot. Kana mga lugar nga dili matuan sa tao. Hanggang sa muli, this is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas po, malin po natin to. God bless Philippines. Bye-bye and see you next time. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.